Ayan, update lang tayo ha. Building paupahan pa rin. Tapos gagawa tayo ng ano, ng merkado sa lahat ng bansa sa buong mundo para wala nang away, wala nang hindi na sila susisid, hindi na rin sila lalangoy, hindi na rin sila huhukay, hindi rin siya akyat, hindi bibili nila sila kung anong mayroong yaman ang bawat bansa na gusto nila na may makuha. Okay, para walang away, walang madadamage, wala na buhay. At saka yung mga magsasaka, bigyan natin sila ng budget ng sa tuwing 3 buwan, ay bigyan natin sila ng 6,000 ang bawat magsasaka sa palay. Okay? O ganoon din ang mga magsasaka sa sibuyas at iba pang mga nagsasaka na malakihang sakahan, bibigyan natin sila. Pero yung mga maliliit lang naman, parang tanim-tanim lang na mga pagkain lang naman nila, huwag na yun. Kasi nga, ano naman yun? Hindi sila kasali sa yung mga produkto na ibinibenta. Yung mga produkto lang na binibenta sa kapalengkehan, yun lang yung bibigyan natin ng 6,000 tuwing 3 buwan. Okay? At saka yung yung ating sahod sa ating barangay at saka sa ating kabaranggayan sa buong bansa, maging sa iba't ibang bansa, bibigyan sila natin ng sahod, ang bawat departamento ng tamang sahod na minimum. Hindi kasi sila iba sa mga empleyado sa gobyerno na sinasahuran. Mas mabigat ang trabaho sa barangay kaysa sa trabaho sa opisina. Kasi nga sa opisina nag-iisip ka lang, pero sa barangay kasi hindi ka lang nag-iisip, kundi gumagalaw ka rin. Ang trabaho pa nila yung pang maputik, madumi, tapos maalikabok pa, maulan pa, mainitan sila. Kaya sila ang priority na tugunan natin ang sahod ng minimum na 7,000 to 6,000 pataas. Kung sasabihin nila 7,000 to 800 pataas, ay 700 to 800 pataas. Kasi hindi naman sila iba sa mga ibang empleyado sa gobyerno. Isa din sila mga empleyado na walang awa sa sarili para magserbisyo sa taong bayan. Okay? Maging sa ari-arian sa gobyerno. Kaya dapat natin silang tugunan. Okay? So, lagyan natin ng magandang kalsada ang ating kabundukan para ang ating mga magsasaka hindi mahihirapan maglabas sa kanilang mga produkto patungo sa labas, patungo sa kapalengkehan, sa kasitihan, kung saan nandoon ang mga maraming mga residente na nangangailangan sa kanilang mga pananim o sa kanilang mga inaaning mga produkto. Okay? So, dapat natin yang gawin at ating sukatin palagi ang tubig karagatan para hindi mag-alboroto ang bulkan, at lagi natin linisan ang ating sapa, kanal at gilid ng karagatan, at alisin natin ang basura, i-disinfect natin, i-laboratory natin kung ito ba ay ligtas gamitin. Okay? Yan ang dapat natin gawin. O ligtas ba ito ilaba ang ating tubig sapa, o iligtas ba ito inumin, ilinis sa mga kagamitan. Yan. Ang building paupahan hindi yan kurakot, kundi ito ang magtugon sa lahat ng mga pangailangan at hindi inasahang problema sa gobyerno o sa bansa natin. Okay? Doon tayo huhugot sa lahat nating mga problema na ating dapat itugon. Hindi na tayo mangungutang ng pundo para magkaroon tayo ng pambili o mapundar natin ang ahensya na gusto nating ipundar para pagkakitaan. Okay? Hindi ito kurakot. Kung hindi, ito ay tuldok kahirapan sa mga mahihirap. Hindi lang mahirap kung hindi na tayo magkalautang-utang. Kung hindi makabayad pa tayo ng utang sa iba't ibang bansa na inutangan noon nung kinukulateral para magkakaroon tayo o mayroon tayong mabili katulad ng vaccine, nagkakautang tayo. Kaya yan ay ating pambayad sa ating mga kautangan. So, hindi na tayo magkakautang, magkakaroon pa tayo. At doon natin maramdaman ang kasaganaan at hindi na maghirap ang ating mga nagtatrabaho na guard at saka mga nagtatrabaho sa restaurant. Kasi nga,
sila ay hindi na pa para sa pang-upa ang kanilang pinagtatrabahuhan. Kung hindi, naramdaman na nila kasi nga may mura ng paupahan sa gobyerno at mayroon na silang mauwian na maganda at komportable ang kanilang pagpapahinga sa gabi. Okay? So, tapos na ang aking pagtinda. Uwi na ako. Salamat sa inyong lahat.